So, nakikita po malinaw naman. Amen po. Praise the Lord. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa muli narito po, Lord, ang ipong mga salita. Yung nga po, Panginoon, na ipahayag sa amin ng malaya sa kapangyarihan ng Santong Espiritu mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ito po, Diyos, ay magbigay sa amin ng gabay, ng paalaala, Panginoon, Lord God, ng tulong at ng pagpapala sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord God, salamat sapagkat ang banal na Espiritu mo po ang aming inaasahan na siyang aming tagapagturo. Ako iyo lamang na tagapagsalita. Ako iyo lamang nakasangkapan sa oras na ito. Lord, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa kapangyarihan ng Santong Espiritu mo, Lord, na siya magpapayag po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, for blessing us tonight. In this very time, Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So katulad po ng atin pong napagkasunduan na mayroon tayong monthly theme or kaya monthly topic. And this September po, ang atin pong topic is about worship. Ano po, ignite to worship. So this is very important. Praise God. Medyo magtuturo po ako, parang magkahalo po na preaching and teaching po ang paraan po ng akin pong pag-share sa bawat isa. At sisikapin ko pong mapaikli, pero po ito kasi ay isang topic po talaga na ika nga po ay tinuturo natin sa worship. So kung di mo naman po kayanin ng oras ko, ikakat ko na lang po. So tignan po natin kung hanggang saan, and I hope na matapos po natin. Praise God. So, ignite to worship is our topic tonight. So, tingnan po natin ang ating pong pakahulugan po ng ignite or igniting a heart. Ano po for worship. So, sabi po dito, pag sinabi pong ignite, ibig sabihin po ay sparkling a light. Para pong nagsindi, nagbukas ng ilaw. Pag sinabi pong ignite, excite or to set in motion. Para pong nag-push, And then po, catch fire. Yun po ang ibig sabihin po ng ignite. Or arouse or inflame. Yun pong pagkakaroon ng kasiglahan or kaya excitement at pag-aapoy. At ang ibig sabihin ng ignite, set a fire or kindle. Pagsindi po. At pagningas ng apoy. O kaya burning. Intense heat. So para po bang mula sa mahina, then palakas po na apoy. And the Holy Spirit comes to ignite us with holy fire. So, ang banal na Espiritu po, ang siyang dumadako sa ating mga buhay para po maganap po itong tinatawag po natin na pagsindi or pag-apoy, ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, sa ating pananambahan. So, pag sinabi pong apoy, ito ay sa Biblia ay simbolo ng presensya po ng Panginoong Diyos. In Hebrew chapter 12 verse 29 and Exodus 3:2, sa buhay ni Moses, nag-aapoy yung puno pero hindi siya nasusunog. In chapter 14 verse 19, also in Numbers 9:14 to 15. So, mamaya po may mga special tayong talata na bubuksan po natin dito. Pero ito po ay hindi na natin inopen. So, pwede po ninyong i-screenshot o kaya po ay i-record po ninyo. So, Numbers 9:14 to 15 and Ezekiel 1:4, Leviticus 6:13 and Leviticus 10 verse 1 to 2. Yun po ang ibig sabihin po ng ignite. Mag-apoy or sindihan ng apoy. Mag-init, mag-alab. At ang pinatutungkulan po nito ay ang ating pananambahan sa Panginoon. Hindi yung malamig na pananambahan.
No po, hindi yung basta lang na pananambahan, kundi isang maapoy, isang mainit, isang maalab, ano po, na pananambahan. Yun po ang ibig sabihin ng ating topic sa oras na ito. Ano po, ignite to worship. So, sabi po ng Psalms 150, isa rin ito siguro sa ating verse, the Psalm, sabi dito, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven, praise Him for His mighty works, praise Him unequaled greatness. Praise Him with the blast of the ram's horn. Praise Him with the lyre and harp. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. Let everything that breath sing praises to the Lord. Praise the Lord. So lahat po ng may hininga ay dapat po na magpuri sa ating Panginoon. So kaya po ganun kahalaga yung ating topic. It is all of us buhay, humihinga. So lahat tayo ay kinakailangan po na sumamba o tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoon. Praise God. So tingnan po natin yun pong topic na praise and worship sa ilalim po ng ignite to worship. So ano po ba ang ibig sabihin kapag naririnig niyo yung word na praise and worship? Sabi po dito, the supreme duty of the Creator for time and eternity is to worship the Creator. Ano po? So, ang pinaka-duty po natin, na mga nilikha ng Panginoon, sa buong buhay natin, sa habang buhay, ay ang sambahin yung manlilikha natin. Sabi ko nga po, may pangangailangan si Lord. Hindi financial, hindi po oxygen, hindi po yung mga nakikita natin ngayon na siyang pangangailangan natin. Ang isang pangangailangan ng Panginoon ay siya'y sambahin ng kanya pong nilikha. Sabi po ni A.W. Tozer, worship rises or falls depending upon the attitude we take toward God. Whether we see God big or we see God small. So depende kung ang pananambahan natin, ano ba yung sinasamba natin na ito, kilala ba talaga natin na maigi ang Lord? Kasi depende po sa pagkakilala natin sa Panginoon kung ano ang tingin natin kay Lord. Isang malaking Diyos? Isang Diyos na maliit lang ba? So depende po ang pag-angat at saka yung pagbagsak din ng ating worship life. Minsan kaya tayo po ay hindi ganun ka-ignite sa ating pananambahan, hindi maapoy, hindi maalab, hindi mainit yung ating pananambahan sa Panginoon. Depende po yan sa pagkakilala natin kay Lord. Depende yan kung sino talaga siya sa buhay natin. Yun po sabi ni A.W. Tozer. And then sabi naman po ni Kent Henry, praise and worship is a choice, not just a feeling. Praise and worship is a commitment of the heart, not just emotion. Marami po kasi na mga mananambahan ng mga Kristiyano kapag wala sa mood, lalo tigit kapag hindi niya gusto yung nakikita niyang tao at saka yung kapaligiran niya, wala siya sa mood. May problema, mabigat ang dinadala, wala siya sa mood na magpuri sa Panginoon. But sabi po dito, praise and worship is a choice. This is not just a feeling. Hindi yung feel mo ba o hindi na sumamba kay Lord. Parang kanina po ang ganda ng mga selection of song ni Kim. Sumasabay ako kanina sa kanya pong kinakanta. So, it is a choice. Hindi po ito feeling na napi-feel mo ba ang presence ni Lord o hindi? Kaya ayaw mo magpuri, sumamba sa Panginoon kasi parang hindi mo feel. Either hindi mo feel o feel mo, you need to choose to worship the Lord. Because praise and worship is a commitment of the heart and not just an emotion. Sabi po ni Kent Henry. So, pag sinabi pong commitment, ibig sabihin rain or shine, mang kabisihan, yun lang naman ang ating kalaban, yung pagiging busy. Sabi nga po dyan, yung Diyos sapat praise natin. Yan po yung ating praise and worship, yun yung Diyos sapat praise natin. So, may problema o wala, linggo o hindi, minsan tayo po, worshiper lang tayo pag Sunday, no.
Ano po, this is a commitment of heart. Pagising mo pa lang sa umaga, kaya may kanta po si Boy Baldomaro, ano po ang sabi niya? Pagising sa umaga, naaalala ka. Pagmulat pa lang ng ating mata, wag agad yung problema, wag agad yung trabaho. Pwede ba po a few moment, can you pour out your heart, haranahin si Lord? Ano po? Because it is not an emotion or it is not a feeling. Ano po? This is our commitment. Sabi ni Kent Henry. And according to Robert Coleman, true worship can only take place when we agree God's sitting not only on His throne in the center of the universe, but on the throne that stands on the center of our heart. Amen. So, sumasang-ayon po ba kayo? Amen po ba sa bawat isa? Ano po, na ang totoong pananambahan natin, ano po, hindi lamang na iniisip natin sa ating pong isipan na ang Lord ay nakaupo sa kanyang trono, kundi siya po ay naririto, ano po, sa ating mga puso. Ano po, kaya nga po, kahit bulong lang, kahit nga po sabi nga ng iba, sintonado yung boses mo, pero ang totoo, if you are a worshiper of God, hindi naman ni Lord hinihingi na maging singer ka, siguro, ano po, ang kailangan ni Lord ay mananamba. Ano po, kaya minsan nai-intimidate tayong sumamba kasi sinasabihan ka na, huwag ka nang kumanta kasi sintonado ka. Hindi po eh. Actually, kung tungkol sa pananambahan sa Panginoon, ano po, andyan po ang heart na ang Lord's heart natin, naririnig niya po. Ano po ang laman ng puso natin, ramdam niya as we worship Him. Na siya po yung nakaupo sa trono ng ating puso. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ni Westminster Catechism, sabi niya, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Totoo po yun. Hallelujah. Na ang atin pong pinaka buhay, ano po, habang tayo nabubuhay, is to give glory to God. Ano po, through song, through music, hindi lamang saying, I love you Lord. Ano po, kundi po sa ating mga pananambahan. At ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Ano po, unto eternity. Sabi ni Ben Patterson, evangelism will end, education will end, prophecy will end, social service will end, ministry will end, Sunday service will end, amen, TGPM will end, but worship is forever. Ano po, kaya kung hindi po tayo mananambahan, ano po sa Panginoon, paano po yan? Kasi lahat ng ginagawa natin dito, whatever the ministries, ano po, ano man po yung ating ginagawa ngayon, ano po, ito po lahat ay matatapos. Pero po yung pananambahan sa Panginoon ay ito po yung magpasawalang hanggan po. Kaya dito po sa lupa ay parang practice lang po ito eh. Ano po, kasi doon, wala na tayong gagawin, wala na ngang gabi, kundi ang tayo po yung manambahan sa hari ng mga hari, sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po ni Kelly Sparks, God is not moved or impressed with our worship until our hearts are moved and impressed by Him. Praise God. Totoo naman po. Actually, hindi naman yun sa pagandahan ng instrument, hindi naman po yun sa pagandahan ng boses. Hallelujah. Kundi po, yung pong puso natin, amen. Hallelujah, na-impress ba ang Lord? Ikaw din ba, na-impress ka ba sa Lord? Ano po? So, mahalaga po yun sa ating pananambahan. And John Wimber, the highest and most fulfilling men and women may know is the intimacy we find in worship. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung di nyo alam yung mga bagong awitin ngayon, ano po, you can play song, you can play to your cell phones or any gadgets, and then listen to praise and worship. Ang tawag natin sa ating reports po ay Jehoshaphat praise. Amen. Para tayo po, sa umaga pa lang, fulfilled na agad tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Through our spending time, through our intimacy, in worship. Praise God. Tingnan po natin, what is the definition of praise and worship? So, bakit po tinawag na praise and worship? Pwede naman na praise lang. O pwede naman sabihin natin na worship lang. Bakit kaya praise and worship? So, tingnan po natin, what is the definition of praise? Praise po, ibig sabihin, it is expression of heartfelt gratitude. Buong puso, nakapasalamatan.
Ano po, thanksgiving and sincere appreciation to God for all the wonderful blessings He has done for us. Ano po, kaya as you sing praises, ano po, mamaya makikita natin yung mga selection of songs, alin ang praise, alin ang worship. Okay, ang praise po, pagpapasalamat, ano po, paghanga sa mga ginawa ng Panginoon, ano po, pagpaparating sa Kanya ng kapasalamatan for all the things He has done for us. Kaya pwede natin awitin dito, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. So, you are declaring it, ano po, yung pinagpapasalamat mo sa Panginoon. So, for all the things that He has done. Yung kinanta ni Don Mowin, thank you, Lord. Diba yung pong thank you, Lord na kinanta niya. Praise the Lord. So, ano ang ibig sabihin ng praise? It is a physical and vocal expression of our reverence and appreciation to God for all the wonderful blessings He has provided. Kaya kumakaway tayo, pumapalakpak tayo, lumulundag pa nga tayo, sumasayaw pa nga tayo. Hallelujah. That is praise. Then praise involves speaking well of. Ano po? Expressing admiration of, complimenting, applauding, commending, and extolling. So, we can speak out. Ano po? You are Jehovah Jireh, you are Jehovah Rapha, you are Jehovah Shammah. So that is praises. Ano po? So we express our admiration to Him. Ano po? Kinukompliment natin ang Panginoon. Praise God. Katulad po nung kinanta no na huli ni Kim, that is complimenting. Ano po? So applauding and commending. Tingnan naman natin po what is the definition of worship. It is the highest form of praise. Okay, nakita nyo na po ba ang kaibahan ng praise and ng worship? So ang worship po is the highest form of praise of who He is. Samantalang ang praise of what He has done. So mas malalim pala ang worship. Ano po sa praise, sa papuri. Kasi ang worship po ay pagsamba. Ang praise po ay papuri. Ano po, pinupuri natin siya sa lahat ng kanyang ginawa. And then ito po ay pagsamba sa kanya of who He is. It is our physical expression of our admiration to God, to Himself for His praise, for His character, for His attributes, and His perfection. Okay, so nakita nyo agad po yung lalim, ano po yung definition ng praise and then worship. Okay, so again, worship is one's heart expression of love. Ano po, kung gaano natin siya kamahal. Ano po, adoration and praise to God with an attitude and acknowledgement of His supremacy and lordship. Praise God. So, kapag ito po kinanta natin, hindi na tayo dito kasali. Ano po, siya na lang to. Pwede po dito yung yun pong bagong awit ngayon na Yahweh. Yahweh, Rapha ba yun? Shammah. So, it's all about the Lord lang. It's all about Him. Ano po? So, that is about worship. And then, worship is extravagant love and extreme obedience. Pag sinabi pong extravagant, para bang may iniabot ka sa isang tao na minamahal mo, at pag inabot mo ito sa kanya, luluhod ka pa. Ano, para ito ay iabot sa kanya. That is what we call extravagant. Ano po? So, that is the difference between the praise and the worship or the definition. So, kaya pag nagla-line up tayo ng song, so inuuna muna natin yung confession muna, di ba? Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Yun muna, hingin muna tayo ng tawad sa Lord. Pagkatapos, papasok na tayo. Ano po? Pagpasok natin, pwede tayo ay praises muna ang ating kakantahin. Ano po? Pwede tayo umawit ng salamat, salamat, O Jesus, sa kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. So kasali ka doon yung ginawa ng Lord sa iyo, yung binigay sa yung kagalakan. Pero pag dako na po dun sa bandang huli, papasok na tayo doon sa worship. Ano po, ibig sabihin,
It's all about the holiness of God, the character of God, the attributes, the perfection of God. Holy, holy, holy are you, Lord. So wala ka na doon. Ano? Si Lord na lang talaga. So that is what we call worship is the highest form of praise. So yun po yung definition po ng praise and worship. Okay. So let us continue define kasi po ang worship pala is the highest form of praise. Now let us define worship. So according po sa Webster Dictionary, pag sinabi pong worship is worthiness, repute, o kaya respect. Paano ba nyo pinapakita yung galang nyo, yung respeto ninyo? Kaya po kapag nandun ka na sa malalim na pananambahan, nasa worship ka na, nasa malalim ka ng pananambahan, hindi mo na kayang nakahiga. Hindi mo na kayang nakaupo. Tatayo ka na, and then, sa iyong pagtayo ay tataas ka na ng kamay, minsan luluhod ka pa. To show your respect, your repute, and yung worthiness na sinasamba natin. So, ibig sabihin po, it is about the reverence. Ano po? Paid to divine being. To give honor. Ano po? To give reverence. Adoration. Or kaya praise or glory to superior being. So parang ayun ba pag-adore natin sa Panginoon? Sabi nga diyan si David parang baliw pag sumasamba sa ating Panginoon. At kung titingnan natin hanggang ngayon dala po 'yan ng kultura. Na makikita natin sa ibang reliyon pero tama yung kanilang way ng pagsamba. Yung sila'y halos sumahalik sa lupa. Yung forehead nila naka-bow down sa lupa. Ganun po si David, ganun sila Jeremiah, ganun sila Moses, sila Isaac po sumasamba sa ating Panginoon. About how they praise and glorify God as being a superior being. Okay, sa Greek word, kapag sinabi pong worship, ibig sabihin po ay proskuneo. Proskuneo. Ibig sabihin niyan, worship. Ang ibig sabihin ng proskuneo, to kiss the ground. Ganyan po kalalim ang worship. That's why worship again, sasabihin ko po ulit ngayon, is the highest form of praise. Okay, so sabi dito sa Greek word, this is proskuneo, to kiss the ground. To bow down. Hindi ka makaangat ng mukha mo sa kabanalan ng Panginoon, sa kataasan, sa kapangyarihan ng Panginoon. So, you bow down. And then prostrate oneself. So, paano ba kayo nagkakaroon ng tinatawag na prostrating yourself? Ang iba dumadapa na po, talagang umiiyak sa kabanalan ng Panginoon, sa kataasan ng Panginoon. Hallelujah. So, praises get closest to the meaning. Okay, ano pa ang mga malapit na pakahulugan po ng worship? Man's response to the nature and action of God. So, kaya sa pagsamba natin, is just our response. Tugon lamang natin sa kung sino siya sa buhay natin. At kung ano yung mga ginawa niya sa buhay natin. And then, the essential expression of service to God. So that is about worship. Okay, tingnan po natin sa Hebrew words. Diba? Narinig natin yung word na toda. That is Hebrew words, toda. At pag sinabing toda, a sacrifice of praise. The extension of hands in thanksgiving. Okay, Psalms 42 verse 4, 2 Chronicles 29:31. Yada, let your hands be raised. Okay, so a confession of thanksgiving. Psalms 103 verse 22. Barak, with a quiet voice. So, to kneel in adoration. Lumuluha ka na lang, tumutulo na lang yung luha mo. As you are kneeling before the presence of God. Psalms 95 verse 6. Okay, another Hebrew word, halal. Let your soul rejoice. Yun po palang ibig sabihin ng halal. Let your soul rejoice. Psalms 22 verse 22, 35 verse 18, and 64 verse 10. Zamar, play for him a song. Touch or play a string.
So kanina binasa natin sa Psalms 150 ay binanggit yung string, binanggit yung cymbals, binanggit yung tambourine, ano po, yung harp, ano po. So, tinutugtog ito. So, ibig sabihin, in Hebrew words, that is zamar. Okay. Tihila. Ibig sabihin ng tihila, you can sing a song. Kaya po, nakakahanga yung mga composer, how they compose the song. Ano po, na hinahango minsan sa Bible. Psalms 119, 171, Deuteronomy 10, verse 21. And then last is Shabak. Shout for joy with a loud voice. Praise the Lord. Kaya po, pag tayo ay nasa pre-worship na, wala nang pakialaman, ano po, at lahat na tayo nag-i-express na ng lahat ng nasa heart natin to worship Him. So that is the Hebrew words of worship. So, to the sacrifice of praise, Yada, let your hands be raised. Barak, with a quiet voice. Halal, let your soul rejoice. Samar, play for him a song. Tihela, you can sing a song. Shabak, shout for joy of 7 ways to praise the Lord. So, kinakanta po itong Hebrew words na ito. Praise the Lord. That is about Hebrew words. Okay, number 1, the command to worship. So ano po sabi doon sa Psalms 150 sa last verse? Let everything that has breath give praises to the Lord. Lahat ng may hininga ay magpuri sa ating Panginoon. So this is not optional. Amen. Hindi optional. Sabi kanina, it is a choice. It is not a feeling. It is not emotion. Ano po? But this is a command. Ano po? For us to worship. All that has breath. So we are commanded to worship in Psalms 29 verse 2 to 6, Psalms 96 verse 6 to 9. So, ibig sabihin, ano po, yung ating nasa curriculum, yung Jehoshaphat praise, this is not optional. Amen. At hindi natin pwede sabihin na, pagka na lang gusto ko. No. This is a command of God for us to worship Him. Sabi ko nga, kung di natin alam, magpatugtog tayo, pakinggan natin yung mga pananamba na yung ating puso ay sumasamba sa ating Panginoon. And then, God is to be worshipped by creation with all their heart, with all their souls, and with all their mind. Hindi pwedeng yung isip mo lang ang nagpupuri, hindi pwedeng yung spirit mo lang, even yung soul, even yung mind mo. Ano po, lahat, buong pagkatao natin, lahat ito dapat po ay sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa church, dapat pag tayo po ay sumasamba, kahit po dito sa online natin mga fellowship, ano po, minsan, nagpapatugtog o may naglilid sa atin ng worship, baka minsan, sana sumasabay tayo, sana yung heart natin nakakunik sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, oras ito ni Lord. Sa Kanya itong oras, ano po, na-commit natin ito sa Panginoon. So, nawa ang buong pagkatao natin ay sumasamba sa ating Panginoon. Because praising and worshiping is a command. Amen. Command, ano po, utos. So, hindi po siya optional. Praise the Lord. Number 2, meron po tayo mga kapatid na 3 types of music para po malaman natin ngayon ang kahalagahan ng praise and worship. So, what is the 3 types of music? May 3 klase ng awit. Okay? Secular. Pag secular song is to please men. Ano po mga secular song? Yung kanta ni Imelda Papin, isang babalikan, isang iiwanan. That is secular song. Ano po yun? To please men. Tuwan-tuwa po yung mga iniwan. Yung mga babalikan, pero duguan naman yung mga iniwan. So, there is no manifestation of the Spirit of God. Tingnan niyo po yung panahon na 1960s, 70s, nauso yung awit na knife, cuts like a knife. Ang dami pong nag-suicide nung time na yun. Kasi po may spill po yung music. Tandaan po natin kung ano po yung sinasabi po na lyrics doon sa kinakanta natin, nagmamanifest po yun sa atin. Tandaan natin, ano po, kapag ka negative, kapag bad, tinatrabaho yan ng kaaway. Kapag ka po good, ano po, at positive po yan, kay Lord po yan at tinatrabaho yan ng Panginoon. So, ang kanta po, declaration din po yan eh. Okay?
So, as you are singing secular song, sino po sa tingin nyo ang lumalapit sa bahay nyo, sa inyong family, sa inyong pong buhay? Sa tingin nyo po, are the angels of the Lord coming and ministering? Nandyan po ba? Dumarating ba sila? Nagmi-minister ba sila? Hindi po. Dumadating po dyan mga, ano po yun, mga spirit ng kaaway. Okay? So, kaya kung ang anyong bahay po, change the atmosphere of your family, of your house. Kayo po yung ilaw, magliwanag. So, magpatugtog kayo, magdala kayo change the atmosphere of your family, of your room. Kung nag-iisa ka sa room. Kung may nararamdaman kang kapaguran, kung may nararamdaman kang hindi maganda, so let the spirit be changed. Let the atmosphere be changed. Huwag na kayo magpatugtog nung It Might Be You. Tama ba? Okay. Number 2 types of music, worldly. Ano po? So to please Satan. Alin po yung mga kantan to? Hotel California. Ano pa? Di ko kasi masyadong kabisado yung mga songs. So, sinaktan mo ang puso ko, sinugatan mo ng kutsilyo. Tama ba yun? Ano pang nasabi doon? Sabi doon ay, ano bang sabi doon sa mga kantang yun? So, it is to please Satan. Ano po? The worldly song. Kaya po, pakibantayan yung mga anak nyo, tingnan nyo po ang mga cellphones, baka po yan, nag-headphone, tapos po, ang kinakanta po nila at ang pinakikinggan nila mga secular and mga worldly song, to please men, kaya nagiging emotional sila, o kaya to please Satan. So, nai-inspire yung heart nila sa mga negatibong bagay because of the music. Tandaan po natin, si Satan is yung leader in heaven na nag-reveal din sa Diyos at hindi po binawi yung anointing niya, kaya po siya po yung musician. Kung titingnan niyo po, ang ini-inspire niya po ngayon ay music. Through music po, doon siya nagmi-minister sa mga tao. Through music po, doon siya nangungusap sa mga tao. Kaya kung titingnan po natin, marami po, tingnan po natin si Michael Jackson, ano po yung mga kanta niya, yung itsura niya, inspire siya nung kinakanta niya. So, did you see it? Tingnan niyo po ang itsura, tingnan niyo po ang mga songs, ang mga lyrics, ano po. So, hindi po talaga magbibigay ng maganda, ano po, sa makikinig. Okay, so ito po ay number 2. Nawali ako dito, nakawan pa rin. Okay, so ito po ay number 3. Okay, so spiritual music. Okay, so ito po yung mga Christian music. Ano po ito yung mga Christian song? Ano po? So ano naman po ito? To please God. Kung ang secular is to please men, ito katulad po kay yung kay Wawawi, sinong di mawiwili. Pag di mo yung kinanta, ay hindi ka pwede dyan sa sa studio ni Willie. Ano po? Para i-please siya, kakantahin mo yung kanyang theme song. Ano po? So, likewise sa worldly, ano po, ang mga tao na lulong sa mga worldly song, nagmamanifest sa buhay po nila yung spirit ng kantang yun. Okay, yung spiritual song naman ay napiplease ang Lord as we sing the song, the heavenly song, the Christian song. So napiplease si Lord, the angels of the Lord is coming to our house, to our room, and then the presence of the Lord is with us. Amen? So avoid, sana hindi na tayo sa secular song o kaya worldly song. Kundi tayo doon na tayo sa spiritual song. Now, question. Paano po yung mga love song? Kahit maputi na ang buhok ko. Pwede po yan mapunta sa secular song. Minsan po, kailangan, katulad sa kasalan, katulad minsan sa birthdayhan, kumakanta tayo ng ganon. So, siguro iwasan na lang natin yung ang mga lyrics po ay hindi po maganda. Na magmamanifest sa buhay ng mga taong nakakapakinig. Amen. So, doon tayo sa spiritual song. For us to please God. Hallelujah. That is the 3 types of music. Now, number 3, discoveries of praise and worship from Hebrew words. Okay. Physical expression. Praise is a physical expression of spiritual attitude. So, makikita mo sa isang tao na napupuspos na siya,
ng Espiritu ng Panginoon, makikita mo sa kanyang physical manifestation or kaya expression. Ano po? An inner response of the heart to a revelation of God and His greatness. Okay? Yung heart natin na nakakunik sa Lord as we are worshiping Him, hallelujah, and then as we receive the revelation of the Lord, of His greatness, His goodness, His faithfulness, naiiyak ka na lang, di ba? Makikita mo, hindi ka naman umiiyak sa problema na ngayon, pero umiiyak ka sa presence ng Panginoon because God is really good, God is really faithful. Hallelujah. So, it included making a show, celebrating, raving, and glorying in, playing instruments, raising hands, and kneeling to become true praise. It must be manifested. Kaya mayroon tayong mga tinatawag na pre-worship. So, kanya-kanyang awit, kanya-kanya tayong papuri sa Panginoon. Then, the instrument is playing at nagkakaroon ng tinatawag na great manifestation of the presence of God. So, that is physical expression. Ano po? So, vocal expression. Much of praise involves vocal expression. Ano po? Salamat na lang, hindi tayo pipi. Amen. So, the Hebrew words describe clear songs of praise. Producing a clear songs of praise, boasting, singing, shouting with a loud voice, giving a triumphant shout, and giving confession of thanks to God. So that is vocal expression. We are singing to God. Emotional release. Okay, praise can be emotional release. Why? Praising God is not an emotional exercise, but it is a spiritual activity. True praise will bring emotional release. Emotions are not necessarily carnal or fleshly. God gave us emotions and they are to be used to glorify Him. The emotions included celebrating, raving, and giving expression by shouting loudly. Hindi naman tayo nagiging emotional. Amen. Pero binigyan tayo ni Lord ng emotion. At itong emotion na ito, ibigay natin sa Lord kapag tayo napupuri. I-pour out natin sa Panginoon. At sabi dito, to glorify Him. Praise God. And then after ng praise and worship, di ba po nakakaranas tayo na nare-release po tayo. Hallelujah. Kasi po, yung emotion mo, nilip up mo sa Panginoon. Unless na nagmagnify ka sa problema, yung emotion mo ay nilip up mo sa Panginoon as you are singing to God. So kaya piliin mo na lang ang magpuri kay Lord kaysa mag-emote. Amen. Hallelujah. So reverence. Praise should be done in an attitude of reverence. Reverence means to honor and esteem someone properly. Activities of praise should be reduced to exist outside of the boundaries of the anointing and flow of the Holy Spirit in the particular meeting. Ibig sabihin, yung tayo pong mga anak ng Panginoon, habang tayo napupuri sa Panginoon, hallelujah, wala na po itong limitation. Ano po? Sabi dito, that activity of praise should be reduced to exist outside of the boundaries of the anointing and flow of the Holy Spirit. So, praising God is not merely a means of enjoying ourselves. Hindi lang po na gusto lang natin maging masaya, marilis lang tayo, but it should be offered as an expression of reverence toward God. Si Lord talaga yung ating binibigyan ng kasiyahan. Si Lord talaga yung ating pinasasalamatan at pinupuri dito. Si Lord talaga yung ating sinasamba dito. Although nakakaramdam tayo ng satisfaction, although nakakaramdam tayo ng release, pero po sa puso at isipan natin, ay si Lord talaga po yung pinatutungkulan ng atin pong pagsamba. Praise God. Number 4, comparison between praise and worship. Again po, praise is to speak well of, to speak admiration for, to compliments, to say I love you for what you've done. So similar po kanina. Ang worship naman, sabi po dito, to express reverence. Kanina, to speak well of. Ngayon is to reverence. And then, worship is to have a sense of awe. Kanina, admiration. Ngayon po, to have a sense of awe. And then, to bow down before God. Kanina po is compliments. Ngayon po ay mayroon na pong pagluhod. Hindi lang ng tuhod natin, kundi ng puso natin sa Panginoon. And then, lastly, to say I love you of who you are. Amen.
So tandaan natin, ang praise po of what you've done, ang worship po of who you are. Ang praise kung ano mga ginawa ni Lord, ang pagsamba po kung sino siya. Kaya po mas malalim po siya. Kaya po, pag nag-line up tayo ng song, ay kinakailangan mula doon sa praise, and then, kumbaga po doon sa tabernacle, mula doon sa holy place, and then punta tayo sa holy of holiest place. Palalim po, palalim. Praise the Lord. Ang iba po, pag nagla-line up, lumalim, bumababaw, lumalalim, bumababaw. Kasi po, mahalaga yung lyrics, okay? Tatalakayin po natin yan mamaya. Although yung heart natin ang sumasamba kay Lord, pero ini-educate po tayo ngayon ng atin pong teaching. Praise God. Number 5, praise and worship brings God's blessing. Sino po ang gusto ng blessing? Hallelujah. Amen po kayo dyan. Hallelujah. So our God is seeking for a true worshiper like you in order to pour out His blessings to you. It is the obligations of the worshipers to give praises brings to mankind. Si Lord naghahanap ngayon ng mananamba na katulad mo, kapatid, para i-boost niya sa iyo ang pagpapala. Kaya sabi ko nga po kanina, unless magnipa yung problema, magpuri na lang tayo kay Lord. Unless na mag-emote, magpuri na lang tayo sa Panginoon. Sabi po dito ng Lord, naghahanap siya ng totoong mananamba. Ano po, napakaingay ng mundo. Saan kaya maingay ang mundo? Sa trabaho, saan pa? Sa kabisihan, saan pa? Sa pagsumpa, saan pa? Sa pagbuli. Ang ingay po ng mundo. Ang hinahanap ni Lord na ingay, yung pananambahan natin ng mga anak niya. Amen? At ang sabi dito, it is our obligation as worshiper to give praises. Amen. To God. There are many places in Scripture where praises is compared to the rain cycle. Ang pagsamba natin mga kapatid sa Lord para pong cycle po ng ulan. Okay? Sabi po dito sa Job 36:27 to 28, for He maketh small drops of water, they pour down rain according to the vapor thereof, which the clouds to drop and distill upon man abundantly. Okay, kanina lang parang kaunti lang na ambon-ambon, and then mamaya lang isang malakas ng ulan na ito ngayon ay bubuhos sa atin. After na ito ay maibuhos, next naman ito ay mag-evaporate naman ito, magpuporma naman ito ng clouds, at ito uli ay magda-drop na naman na para siyang ambon, and then mamaya ito po ay isa ng ulan. Ano po? So, para pong rain cycle. 2 Chronicles 20:21, when the prices go up, blessings come down. Yun po ang ibig sabihin. Pag nag-evaporate po yung tubig, mamaya uulan. Ibig sabihin, pag tayo napuri sa Panginoon, ang balik ng pagpupuri natin kay Lord, ano po yun? Pagpapala, biyaya ng Panginoon na ibubuhos niya sa atin. Kaya unless na tayo mag-complain, unless tayo magreklamo, unless na tayo po malungkot, mag-emote, so let us worship the Lord. Amen. So that blessings come down. Zechariah 14:17, any nation in the world that refuses to come to Jerusalem to worship the King, the Lord of heaven, armies, will have no rain. Sabi dyan, no worship, no rain. Ano po? Ibig sabihin po, kung puro reklamo na lang, puro worries na lang, hindi ka na marunong magpuri sa Panginoon, hindi ka marunong magpasalamat, sumamba sa Panginoon, so no blessing. Pero kung pinupuri mo ang Lord in spite of the storm, in spite of the typhoon, in spite of the pains, in spite of the problems in life, then ang balik noon sa iyo ay pagpapala. Kaya sabi po ni Job, anong sabihin sa kanya ng kanyang wife, Job, iwanan mo na ang Diyos na yan. Sobra naman yan. Namatayan tayo ng mga anak, nawalan tayong kabuhayan, nakasakit ka pa. Anong sabi ni Job? Magpupuri lang ba tayo sa Diyos sa panahon na mabuti at sagana at hindi sa panahon na ganito? Praise God. Sana maging katulad tayo ni Job. Amen. It is not an option. It is not an emotional or feelings. Worshiping Him is a command of God for us to be blessed. Amen. Kaya po ang isang taong magaling manambahan, ang isang tao na palapuri kay Lord, amen, mananamba ng Panginoon, ito po yung taong blessed. Amen? So, if you want to be blessed, hallelujah. So, worship the Lord. Hallelujah. Praises go up, blessings come down.
As God calls for the water and evaporate so that it can rain, He calls for us to praise Him so that He can pour out His blessings. Kaya pala tayo ni Lord tinatawag, o sambahin mo ako, sambahin ninyo ako, purihin ninyo ako. Dahil gusto ni Lord, tayo po i-bless niya. Amen. So, come to Him. Amen. With praises and thanksgiving. Hallelujah. Praise is similar to hydrological cycle. Ito na nga po yung rain. The cycles is unending. A continuous cycle flowing from one to the other side. So, walang tapos po, di ba? Pagkatapos umulan, amen, iinit, tapos mag-i-evaporate na naman ang tubig, tapos magiging ulap na naman, tapos yung ulap ay mamaya ay magiging ambon o ulan. Pagkatapos umulan, iinit, mag-i-evaporate na naman po, and then mamaya po magiging ulap, tapos ulan na naman. So, this cycle is unending. Likewise, sa buhay natin ang Panginoon. God is unending to us. Amen. Just learn how to worship the Lord and in spite of what your situation now. Kaya po ganun kahalaga ang praise and worship. Kaya sa lahat ng gawain, pinupuri muna natin si Lord. May awitan muna tayo. Amen. Para bumaba ang presensya ni Lord, para i-bless tayo ng Panginoon. So it is a continuous cycle. Amen, sa ating life. Hallelujah. So water on earth evaporates, and then it forms clouds in the air, and then rain back to earth. O yan po, yan po yung cycle. So, balik-balik lang po yan. Praises just to be unending. We give praises to God, and our praises brings blessings. Praise God. Hallelujah. So, sana po maging mananamba na tayo ng Lord. Amen. Maging mga worshiper na tayo ng ating Panginoon. For whatever happened, for whatever situation. Hallelujah. And then, praises and worshiping God, release His hand to act in behalf. Kapag ikaw ay naging mananamba at ikaw po ay nagpupuri, tumaawit sa ating Panginoon, sabi po dito, then it release the hand of God to act in behalf. Ang kamay ng Diyos ay kikilos sa ating kalagitnaan. Pag ang kamay na ng Diyos ang kumilos, miracles will happen, healing will happen, provision will come, amen, blessing will come. Tingnan po natin. So, it brings victory. Magtatagumpay tayo katulad po ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles. It brings health. Kung may karamdaman ka ngayon, magpuri ka na magpuri kay Lord. Healing will come. Naalala ko po noon, nag-mission po kami. Katmalugan, Samar, Tacloban, Calbayog, and then Samar, Leyte, and then po Bicol, and then pabalik ng Maynila. September to October po, 1 month. Alam niyo po, bago ako umalis, lagnat na lagnat yung anak ko noon. Ano lang siya, 4 years old. Aalis na kami, papunta ng mission, mga alas 12 ng gabi kasi nag-iintayan kami sa Alabang. Sabi ko, Lord, may lagnat yung anak ko, paano pupunta ng mission? Sabi ng Lord, kung di ka ba aalis, kaya mo siya pagalingin? Eh, siyempre, di ko kaya pagalingin. So sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa anak ko. Anak ko po, hindi yung apo ngayon. And then po, alam nyo, nakakarating pa lang po ako ng Alabang, tumawag na po si Pastor. Sabi niya, pagkaalis mo, yung taas ng lagnat ni Bibi nawala. Amen? Praise the Lord. And then, pagdating ko po, may mga lagnat uli sila, pero dahil po may LBM naman. Alam niyo, ginawa ko, nagpuri sa Panginoon. Puri ako ng puri kay Lord. Awit ako ng awit sa Panginoon. Napakarami kong naawit. Siguro ko mga 5 awitin po. Alam niyo, maya-maya po, pagdilat ng mata ko, nakita ko mga nakaupo na sila. Nung pina-check-upan po namin, wala pong karamdaman. So, praise and worship brings health. Amen. Hallelujah. And then it brings peace. Kung gulong-gulo ang isip mo, umawit ka sa Panginoon. Tingnan niyo po. Ano po si Peter? Ano po? Nag-aawit po sila sa loob po ng bilangguan. Kung isipin, nakatanikala po sila, dapat nagugulumihan sila ng isipan. Pero sila umawit sa Panginoon, nagkaroon sila ng kapayapaan, bahala ka na Panginoon. So kaya po, ang pagpupuri sa Diyos, nagdadala po ng kapayapaan sa buhay. Amen. So magpatugtog ka, mamaya lang aawit ka na, makakasabay ka na. Then, peace will come. It will change us. Amen. True po. Ako'y na-save po ako. Ano po, yes, by the grace of God. Hallelujah. But through music. Ano po,
So, galing ako doon sa tinatawag na magdamag na nightlife. Siyempre, nightlife, inuman yon. Pero pagdating ko sa bahay, narinig ko po ang isang worship song, Ang Tanging Alay Ko. So, lumuhod ako, umiyak ako sa Panginoon. That is the time that I received Jesus as my Lord and Savior. Walang Kristiyano sa katabi ko, walang pastor, walang kahit na sinong born again. Amen. And then, it is not my parents, it is not yung pastor na tiyuhin kong pastor ang nagbago sa akin. No. It is the Lord who changed me. And the Lord used music. Amen. So, praise and worship overcomes evil one. So, kung mayroon pong mga bad spirit, nagpatugtog lang kayo, lalayas po yan. Dahil ang bad spirit po, hindi tatagal sa presensya ng Panginoon. It brings joy. Amen. Kasi po, yung lyrics na kinakanta natin, it's about the Lord, it's about Him, it's about His love, it's about His salvation, it's about His goodness, it's about His promise. So mamaya lang makita mo na, masaya na po yung puso mo na malungkot. Amen. So, it brings deliverance. Meron po kaming mga pinunta na church na ganyan, na mayroon po mga demon possessed. Alam niyo po, ang ginawa namin, pinakanta namin ang pinakanta yung worship team. Amen. And then maya-maya, in the name of Jesus, yung po mga demon possessed na yun po ay nakalaya. Praise God. Hallelujah. It brings strength. Pagod na pagod ka ba? O patugtog ka lang kapatid, umawit ka sa Lord. Then bibigyan ka ni Lord ng extra strength. Amen. For the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. And then, it brings increase. Praise God. Ibig sabihin po, maging sa trabaho nyo, mga kapatid, hindi lamang po yan na sa physical, kundi po, even sa finances. Amen. Amen. Kung ikaw po ay worshiper, then increase will come unto you. Then it release anointing. Kapag ikaw ay worshiper, pag nagsalita ka, there is anointing. Even sa work, there is anointing in your place of work. Even sa iyong ministry, there will be anointing if you are a worshiper of God. Hallelujah. Then you will be released. Hallelujah. Ano man yung kabigatan, ano man yung nakakayak na bagay, ano man yung masakit na bagay, as you are worshiping the Lord. Amen. Di ba? Pag kumakanta tayo, you are my hiding place. You always fill my heart with song. Maiiyak ka na, then mararamdaman mo na nare-release ka. Ako po actually, sa Diyos sapat praise ko, most of the time pag andito ako sa bahay, I sing actual to the Lord. Ginagamit ko po yung karaoke Christian song, and then I have my microphone, and then ako po yung umaawit kay Lord. Ano po, sa karaoke, Christian karaoke music, ano po, with lyrics. Ang sarap po, minsan nakakatatlong oras akong awit. Praise God, hallelujah. Ang sarap po. It brings restoration in all aspect of our life. Amen. Hallelujah. Financial restoration, relationship. Amen. Family, church, ministries. Then, the Lord will bring restoration if you are a worshiper of God. Then, ito po ang ganda. If you are the worshiper of the Lord, then open heaven. Kapag umaawit ka na sa Lord, sumasamba ka na sa Panginoon, bukas na po ang kalangitan, kasama ang mga anghel sa kalangitan na nagpupuri, kasabay po natin. Hallelujah. And then the ministering of the Lord will come unto us. Hallelujah. Then it release miracles. You want miracle? Then be a worshiper of God. Hallelujah. Marami pong istorya sa Bible. Amen. Tingnan niyo po yung sa Acts. Biglang nakalagan po ang kanilang mga kadina. Nabukas po yung pintuan ng bilangguan. Nakalaya sila. Ano po si Josaphat. Amen. Kaya yung praise and worship sa ating curriculum, ang nilagay natin Josaphat praise. Bakit? Habang sila'y napupuri, ano po nangyari? Yung mga kaaway po ay nagtakbuhan, natalo, nagbagsakan. Dahil po, si Lord na po ang lumaban para sa kanila. So napakarami pong testimony about the miracle of God as we are praising and worshiping the Lord. It brings God's manifest presence. Alam niyo po yung pong loob ng templo ni Solomon, amen?
as they are worshiping the Lord, na puno ng ulap, yun pong loob ng tabernacle. Hallelujah. Naranasan din po namin yan way back 1990, 1994, 95, ganyan. Ano po, sa Oriental Mindoro. Overnight prayer po kami. Bigla pong akyatan po yung mga tao kasi po nasa taas ang bundok yung church. Kasi sabi nila nasusunog ang simbahan ng born again. Pero pagdating po nila, nag-overnight kami, nagkakapuspusan kami sa overnight. Yung po pala, isang makapal na parang usok na isa pong ulap na nandoon po nakabalot sa church. Amen. So that is God's manifested presence. Hallelujah. And then grants the desires of our hearts. Hindi ka pa man nananalangin, hindi ka pa man humihingi, as you are worshiping the Lord, then amen. Hallelujah. Granted by God, whatever the desires of your heart. So be a worshiper of the Lord. Hallelujah. Tingnan po natin tong number 6. Praise and worship practical instruction. So siguro dito ako magtapos para hindi ako mapahaba. Siguro ikakat ko sa kalagitnaan. Okay. So ano po yung mga practical instruction dito? Lalo tigit po yung mga worship leader. Ano po? So do not draw attention to yourself. Hindi yung nasa unahan tayo, nagpapa-impress tayo para hangaan tayo ng tao. Kundi si Lord po yung ini-impress natin. Amen. So do not draw attention to yourself. Then sensitive to all that is going on during service. Yun pong nasa worship team, lalo tigit po yung nasa ministry ng music. Kapag sa church po, at least kapag dito sa online ay hindi masyadong gano'n. Nagpapatugtog lang tayo ng kung may kumakanta, sumasabay lang tayo. Pero po sa church, ano po, maganda yung sensitive po tayo kapag tayo ay worship team. Ano po, kumusta yung congregation ba nadadala sa presence ng Lord? Kaya nga po, worship leader, ibig sabihin po, you will cater the congregation in the presence of God. Ano po, nililid natin ang buong congregation na makarating sa presensya ng Panginoon. Walang kwenta po kahit anong ganda ng instrument at anong ganda ng boses, ano po, ng worship team, ng worship leader, kung hindi napapababa ang presence ng Lord, everything is useless. Ano po, so we are catering the congregation to be in the presence of God. Okay? So let us be sensitive during the service. Kung sila ba talaga ay talagang nadadala natin or masyadong umahanga sa atin sa unahan para tayong mga performer. We are not performer. Amen. We are a worshiper of God. If you are in the worship team. Hallelujah. So, let us be sensitive what is going on. Then be confident. Amen. So, it's not about doon kung anong kagaling ka. It's about the presence of God during the service. Amen. Yung maramdaman talaga ng tao yung presensya ng Panginoon. That is very important. So be confident. And then lead them in. Saan po? In the presence of God. Makapasok sa holy place. And then makapasok sa holy of holiest place. Amen? So kaya, nagsisimula tayo doon sa Create in me a clean heart, O God. O kaya, anumang song na paghihingi ng tawad. Pagkatapos you invite the Holy Spirit and then we are singing praises and then worshiping God. Until ang lahat ay malango, amen, malasing sa presence ng ating Panginoon. Hallelujah. Na lahat po ay makaranas ng presensya ng Panginoon. But if they do not enter, so meron talagang tao, lalo tigit mga baguhan, na minsan hindi interesado at hindi nila alam paano sila papasok sa presence ng Panginoon, paano sila dadako. So, ibigay lang natin sila kay Lord, basta tayo diretso lang po. And then those who will not, ano po, so, yung talagang iba na hindi, hanggang natapos, umuwi nang wala. So, pwede naman ang nag-ministering sa kanila ay Word of God. Ano po? So, keep eyes open. Naalata nyo ba mga kapatid na may mga song leader na kapipikit, mahulog na sa stage. Kapipikit, baka minsan nakatalikod na sa congregation. O minsan naman mababangga na yung guitarist niya. So, you can sometimes close dahil napipil mo ang presence ng Lord. But, always keep your eyes open if you are the song leader. Amen. And then, dealing with mistakes. After po ng gawain, maganda nagmi-meeting. Amen. Tingnan natin yung result. Amen. Lakas ng presence. Glory to God.
Pero tingnan natin, may mga nangyari ba na distraction o whatever po na dapat na matalakay. So tingnan natin po yung mga dapat na ma-improve. Praise God. And then musical flexibility. Ibig sabihin, pwede namang may mga dating kanta tayo na awitin, pwede na namang may bago at pwede namang depende po, basta maging flexible lang po tayo. And then musical literacy. Ibig sabihin, talagang kung nasa music ministry ka, talagang may alam ka din. At saka, sabi nga po dyan, talagang nandoon sa'yo yung gift, to sing. Ako po talaga worshiper lang ng Panginoon. Pero naranasan ko din mag-song leader. Naranasan ko din ng mag-conduct ng choir, ng choir, at inilalaban din namin yun sa mga churches. Pero hindi ko talaga siya gift. Ginawa ko lang kasi need lang. Pero meron po talaga mga tao na gifted. But we need all of us become musical literacy. Yan po yun. And then sense of rhythm or tempo. Dapat yung medyo may alam ka rin na yung boses mo, itono mo kung C ay matono din. D, K of E, saka yung tempo mahalaga din. Baka naman na una-una ka na, sasabihin mo, humabol ka na lang. Maganda nga ngayon, meron na tayong mga karaoke music, nakakasabay na lang sa tugtog. Pero po, how about kung nasa church? Amen. So, there must be sense of rhythm or tempo. And then singing voice or agreeable voice. Baka naman yung isa pa Alabang, yung isa pa Cubao, nagtagpo sa Ayala. At pagkatapos nagsimula na sobrang taas o baka sobrang baba. So, singing voice or agreeable voice. So, maganda talaga may practice. May practice. So, alam mo, hanga din ako po, kay Brother Randy, kay Pastor Randy. Nung magsong leader siya dito sa atin, talagang actual, he is playing guitar and then they sing, with his son. Ang ganda po, no? So, na-appreciate ko po yun. Pero na-appreciate ko rin yung mga sumasabay po sa music. Okay lang po yung kasi online naman tayo. And then, good knowledge of songs. Their words, melody, key, and then signature. If not sure, wag na ipapakanta. Meron pong testimony niyan. Nasa isang event na malaki. Grabe po ka-overwhelm yung song leader. Tapos hindi niya na alam yung lyrics. Sabi niya, wala pa rin. Hindi niya na alam kung ano isusunod. Ang sinunod niya, sabi niya, wala pa rin tatalo sa Alaska. Wala, nagtawanan na lang yung mga tao. Di wala sa presence ng Panginoon. Kasi, kaya maganda rin, kaya sabi ko nga po, kung nasa worship team ka, may song hits or meron kang songbook, So kahit pa paano, tingnan mo doon. Kasi minsan sa sobrang overwhelm, nawawala. So you need to know the songs that you are singing and then the words. Minsan sabi daw po, nakakatawa, pagdating sa province, nare-revise daw yung mga kanta. Kaya binantayan din po namin yan dito sa province na wag ma-revise. Then you know the melody, the key, and then the signature. So maganda po na simulan natin sa medyo mababa para kung itataas mo sa bandang gitna o patapos ay kaya. Katulad po ng dakilang katapatan, di ba? Maganda po simulan sa mababa kasi sa bandang huli mataas na po siya. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Para laruin mo yun sa pagdating sa gitna hanggang sa pagtapos. Kaya mo bumirit po doon. Tatapat sa habang panahon. So, pagdating po sa bandang huli, sa last lyrics, kaya mo siyang ibirit po. Okay, so cooperate well with musician and pastor. Kaya po mahalaga po yung, alam katulad sa atin ngayon dito sa online. Pwede naman pong alamin nyo kung ano po yung topic o kaya ano po yung tema para po yung ilaline up yung song connected naman doon sa team. Or kung kayo naman ay nasa isang church, alamin nyo kung ano yung topic ng pastor para yung kakantahin nyo, yung line up po ay related naman doon sa preaching. Yun po. So, lalo tigit po sa magigitara, sa mga tutugtog,
So, magkaroon ng tinatawag na coordination. The knowledge of music or fundamental o kaya you must be skilled at least. Ano po, meron po mga tao na wala lang magawa, wala nang mapuntang ministry, pinilit na lang yung sarili niya na pumasok sa music ministry. Pero hindi naman talaga siya skilled. So ipagkatiwala na lang natin doon sa talagang gifted and skilled sa music ministry. Amen. So siguro hanggang dito lang muna kasi mapapahaba yung aking teaching kasi isang teaching ito. So tingnan ko kung kaya kong ituloy sa Saturday, hold muna yung speaker natin sa Saturday. Ano po? Kasi meron pa po tayong mga magagandang tatalakayin. Creative Biblical Expression and Praise and Worship. Ano po? So tatalakayin natin yan. Tapos, meron po tayong the principles of worship. Okay, so the 10 commandments of worship leading. Yan. Tapos meron din naman pong the 10 things that bother a pastor about a worship leader. Sabi nga diyan, kinakabahan minsan ng pastor kapag nag-worship lead ang mga worship leader. Kasi minsan yung kanyang, ayan po, tatalakayan natin yan. Ang gaganda po nitong next pa. And then number 11, yun pong 9 things that bother naman about the worship leader sa kanilang pastor naman. So vice versa po yan. Ayan. So talakayan natin yan. Tingnan natin the coming Saturday para hindi ako masyadong humaba ngayon. I-hold muna natin yung speaker sa darating na Sabado. Opo, para ngayon magkaroon tayo ng breakout room siguro. Hindi ko alam kung breakout room bang gagawin ni Beverly or dito na po magkakaroon ng talakayan. So hanggang doon muna mga kapatid, mga anak. And sana po mayroon kayong natutunan spiritual and practical tips. Tinalakay po natin about Ignite to Worship. Praise the Lord. So, God bless po everyone. Salamat po. So hanggang dyan muna po. Amen, Nay. Closing prayer niyo po. Wala na tayong mag-take out, wala na. Hindi po, yung closing lang ng message, Nay. Sige. Sige po. Panginoon, gawin mo kaming mananamba, Lord. You are looking for a worshiper, Panginoon. Totoo po na, Lord, na matatapos sa mga pangangaral ang lahat ng ministry at ginagawa namin. Pero yung pananambahan po namin, Lord God, hanggang po dyan, Panginoon, Lord God, sa langit. Kaya, Lord, turuan mo kami na kami ay maging mananamba mo, O Diyos, sa espiritu at katotohanan. Lord God, lahat po kami, Panginoon, yun lang iniintay mo sa amin, katulad po ng cycle of rain, na kapag kami sumamba sa iyo, Panginoon, ang ibubuhos mo sa amin kapalit nito ay pagpapala, biyaya, Lord. Lahat ng uri ng klaseng pagpapala ay ibubuhos mo sa amin. Lord God, whatever situation, anuman ang mga sitwasyon at pinagdadaanan ng bawat isa, tulungan mo kaming lahat na kami, Lord God, ay manatiling nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Ito yung pangangailangan mo sa amin at alam po namin, Lord God, every worshiper, O God, will be blessed because that is according to your word sa oras na ito, Panginoon. Bless us, O God, to ignite our worship life. Panginoon, pag-apuyin mo. Panginoon, sindihan mo, Lord, ang puso namin na maging totoong mananamba mo, na maapoy na kami, Lord God, mainit na mayroong kasiglahan, masaya, may excitement, Lord God, na kami, Lord God, ay sasambat mapupuri sa iyo, Panginoon. Sealed, O God, all those revelations with the seal of your Holy Spirit in our life. Magamit po namin ito, magawa namin, Panginoon, hanggang madatnan mo kami, na kami, Lord, nag-iintay sa iyong pagbabalik, at kami madadatnan mong nagpupurit, sumasamba sa iyo, na hanggang dyan, Panginoon, Lord God, sa iyong piling, Lord God, non-stop praise and worship ang gagawin namin dyan, Panginoon. Kaya dito pa man, Lord, gawin mo na kaming tunay mong mananamba, Panginoon. Bless everyone, O God, right now. Thank you po, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kapahayagan. Salamat po. We are blessed. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat.
Amen and amen. Amen.